Dito tayo, eto. Pupunta naman tayo sa susunod, mga kababayan. Yung mga kapwa nila DDS. Yung mga kapwa nila DDS, mga boss chief Amoser, na nandoon ho. Saan? Sa Qatar. Yung mga siguro, sa kala nila, siga-siga sila. Di ba? Yung mga siguro ho, akala nila, mga boss chief Amoser, bansa namin to. Di ba? Ano namin to? Kami ang siga dito. Magrarally kami. ayun, rally. Nasa Sa Oblo. 17 mga Pilipino. Ngayon, sino sa tingin ninyong tutulong sa kanila para makalabas? Government extend aid to Duterte's ralliers, no? Arrested in Qatar. Mga nagmamagaling. Biruin mo ano pa pala dyan? Ramadan pa, mga boss chief sir. Ramadan pa, mga kababayan. Tapos mag-iingay dyan. Duterte. Hindi man lang nagpaalam. Kung nagpaalam ho ito, kung humingi ho ng permit itong mga bossing, hindi aabot siya sa kulungan. Di ba? Kung may mga permit ito, mga kababayan, hindi aabot yan sa kulungan. Ano sabi dito? Manila, Philippines, official of the Philippine Embassy in Doha are coordinating with authorities. Biruin nyo yan. Nakakahiya, no? Dapat sabihin nyo, mga DDS, gobyerno ni Marcos, wag nyo kaming tulungan. Ganyan, no? Hindi namin kailangan ng tulong nyo. Magmalaki kayo. Kasi nakakahiya. Sigaw kayo, no? Duterte, ganito, ganyan. Tapos, tatanggapin nyo yung tulong para makalabas kayo. Nakakahiya. Officials of the Philippine Embassy in Doha are coordinating with authorities in Qatar following the arrest of 20 Filipinos. 20 pala. Kala namin nung una 17 allegedly participating in an authorized political demonstration in support of detained former President Rodrigo Duterte. Ayun, sinamahan nila. No? Nakakulong ang aming presidente. Yung isa nilang kasamahan ng mga DDS, mga bossing. Malungkot po ako. Bakit? Wala po akong totnak. Bakit? Kasi po naaalala namin yung yung dating presidente walang totnak doon sa loob. Kami din po ni Katribo, hindi ko alam kung sino yung Katribo na binabanggit, mga kababayan. Ang kilala ko Katubo yun, si Roque. Di ba? Kami po hindi kami magtototnak. Bakit? Kasi alam namin yung dating presidente walang totnak doon sa loob di ba? So sila din po siguro ganun yung nila, pakay nila. Dahil nakakulong ang aming presidente o ang dating presidente, magpapakulong din kami. Ang masaklap diyan, mga bossing. Sabi, pinakamababang kulong, 6 na buwan. No? Pinakamahaba, hindi lalagpas ng 3 taon. Kawawa kapag napuruhan ng tag-3 taon yun. Mga bossing, 3 taon. Ayoko sabihin na nakarma yung nila Yung ano daw sinisigaw ng mga DDS? Yung mga yung mga no padala, no remittance, ayun. Magkakatotoo nga naman talaga. Baka etong mga to 3 taon na no remittance. Mga bossing, talagang zero remittance to, no? Lalo na kapag na 3 taonan yan. At hindi pwedeng mamili. Kumbaga, hindi, piyansa na lang, labas na kayo, hindi ganon. Ang nakita ko, doon mismo, 6 na buwan hanggang 3 taon na pagkakakulong at, kasi nakalagay, multa nang hindi bababa sa 10,000 real hanggang 50,000 real. Mga bossing, yung equivalent pala nun from 150,000 pesos hanggang 788,000 pesos. Diyos ko po Lord,
Yung ipinunta doon sa ibang bansa para magtrabaho, malamang abonado pa kapag ka naanuhan 'to, maximum na penalty. 'Di ba? Mga nagmamagaling. Oh, punta tayo doon, gano'n. Kasi, nakulong ang dating Pangulong Duterte. Hindi kapag ka nasa ibang bansa tayo, hindi po yung pwedeng pasiga-siga diyan. Ano, kailangan nyo po na kailangan susundin nyo yung kanilang batas. Hindi pwede kayo yung pakulit-kulit. Pinoy ako eh. Tayo masusunod dito. Pero mo, nasa Qatar kayo. Hindi kayo nagpaalam. Oh. At balita ko hanggang ngayon, nandiyan pa din po sa Oblo yun. Embassy officials are at the police station and are talking to them. Legal counsel will be provided if they are charged. Aray, gastos din ng problema. Ay, mga DDS. Paano yan? Maganda, no? Hingan sila ng panig nila. Malaman natin kung ano yung nila, yung side nila. Pero tingin ko baka wala na, hindi na magpakita yan. Baka hindi na magpakita yung mga yan. Bakit to? Mahihiya na. Putik na yan. Sigaw kami na sigaw. Kumbaga, anti-government kami tapos gobyerno ang tutulong sa amin para mapalabas. O, nakakahiya yung ganun. 'Di ba? Nakakahiya yung ganun. O, sabi ni Elena Garcia, hingi sila ng pera kay Duterte pangbayad pulis ng Qatar, mga tagobo. O. 'Di ba? Malamang sa tingin ko hindi na mga lalabas ho yan, no? Mahihiya na lang yan. Nakakahiya naman ho talaga. Sigaw ka na sigaw doon. Oh. Tapos nag-viral pa sila. Hindi nagpaalam. Ulitin ko ba't nasasabi kong hindi nagpaalam? Kung nagpaalam yan, mga kababayan, hindi huhulihin yan. May ipapakita silang ganun. Nagpaalam kami, meron kaming may permit kami. O, di ba? Huwag nyo nga lang gagayahin na humingi nga kayo ng permit, pero iba naman yung ipinaalam nyo doon sa permit. Kagaya na lang po. Eto. Diyos ko, ang kukulit nyo talaga eh. Alam nyo, kayo ang nagpapahiya sa bayan natin. Kayong mga DDS, ipinapahiya nyo ang bayan natin. Di ba, Danilo Arcilla? Eto, permit only for picnic. Doon sa ICC. Dutch police warn Duterte supporter near ICC detention center.